bumalik na pala si Sara Duterte galing sa paninira. Yun man talaga. Doon sa Melbourne, Australia. Kasi naghahanap pala sila ng bansa, although nag-deny si Sara na hindi man daw yun ang purpose ng pagpunta niya. Naghahanap sila ng bansa kung saan pwedeng mag-host sa interim release ng kanyang tatay na si Digong. Blinak po ng blinak ng prosecution panel ng ICC. O ngayon, upon arrival, agad na nagpa-presko naman po si Sara. As usual, ipinagpatuloy yung paninira. Sulat naman agad ng sulat yung mga reporters kasi sabi ni Sara doon sa Melbourne nga tanong lang niya kayo ng tanong kasi sayang naman yung bayad sa plane tickets ninyo and all. Di ba, mga kababayan? Kailangan magtanong lang ng magtanong. Kaya expect mga kababayan in the coming days, regular yung pagpapapress con. Sige lang ang daldal ni Sara Duterte. So ngayon, ito yung panibago niyang sinasabi. Yan o. State of the nation is dire, sad, frustrating, sabi po ni Sara Duterte. Dire, sad, frustrating, sa inyo man lang po. Pero sa mga mamamayang Pilipino, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan kasi yung 20 pesos na bigas, tuloy-tuloy. Ano ba? Yan o. 20 pesos per kilo price to be sold in Visayas, sabi ng DA. At yung ating Pangulo, busy-busy sa pag-destroy mismo ng mga pinagbabawal na druga. Yan o. Pinangunahan niya mismo sa kapas sa Tarlac para hindi na ma-recycle. Almost 10 billion worth. Di ba? Bloodless pa ang war on drugs. Kaya malabo itong state of the nation, mga kababayan, na sinasabi ni Sara Duterte na dire, sad, and frustrating. Frustrating para sa kanila kasi malabo na silang makabalik pa sa posisyon, sa poder. Kasi napakaganda na yung ginagawa ng ating Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas. Kahit nga nagkagira sa Israel at Iran po, minimal yung epekto sa atin in terms of economic impact, sabi ng ating Pangulo. Tapos sabi ni Sara, mga kababayan, Sara Duterte to Marcos, skip photo ops, just help for Filipinos. Pati yun. Ano to? Gusto niya siya lang, mga kababayan, ang magpa-photo ops. Sigurado, kaya sinasabi niya, na skip photo ops. Kasi po, laging nakikita niya sa mga pahayagan ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nairita siya, tulad mga kababayan ng kanyang pagkairita nang makita yung San Juanico Bridge na may nakalagay na tarpaulin, may karatula na tourist spot. Ayaw niyang makita na isang tourist spot yung San Juanico Bridge kasi mas maganda daw yung nasa China. Na-appreciate niya. Ang gandahan siya ng nasa China. At yung napakaganda na pinagawang tulay na totoong tourist spots, San Juanico Bridge. Nairita daw siya. Yan ang sabi ni Sara. State of the nation is dire, sad, frustrating. Duterte made a pronouncement as she reiterated she will not be attending President Ferdinand Marcos Jr. State of the Nation address on July 28. Wala man pumipigil sa'yo kung ayaw mo. Wala man na pumipilit pala sa'yo kung ayaw mo. Dahil ang protocol, base sa protocol, yung Vice Presidente and Past President talagang ini-invite. Kaya nga sabi ng Secretary General ng House, kahit hindi ka pumunta, akanti pa rin yung upuan mo. Di ba? Pero sabi niya dito, there is still hope niya for the country so long as Filipinos continue to believe that the Philippines could soon become a superpower. Of course, as long as there is life and hope, as long as there are Filipinos who believe that we can be superpower, it can happen. Siguro ang minimin niya, pag ako na niya nakaupo, magiging superpower ang Pilipinas. Huwag kami, paano maging superpower kung ang Pilipinas maging province na ng China? Ang mangyayari niya, superpower ang yung China and the Philippines as a province. Di ba? Ay, before, tapos, as usual, natanong mga kababayan doon sa press con, kasi sigang pa press con ni Sara, yung tungkol sa kanyang tatay. Ngayon, sabi dito ni Sara, why put interim release provision if it won't be used? Yung tungkol sa application for petition pala for interim release ng kanyang tatay. Bakit pa niya ilagay yun kung hindi naman magagamit? Inontra nga ng prosecution, mga prosecutors
ng ICC kasi nababahala sila sa mga behavior na dinidisplay ni Digong pati ni Hanilet na yun ang ginawang argumento ng prosecution ng prosecutors with the influence niya and display of behavior ng dating Pangulo pati yung mga kapamilya niya, malaboan niyang maibabalik pa natin ito rito. Mahirapan na makabalik pa sa dahig para mag-appear sa trial. So nakatulong para sa denial yung mga masasamang ugali, violent actions in utterances mula sa bibig ni Digong saka ng kanyang mga kapamilya. Yun ang nangyari. Ito, pakinggan natin si Sarah. Matindi ang damit. Ginaya si Imelda Marcos. Sobrang dami ng sineti ng mga reasons. Sa'yo, sa family, kaya ng family nyo. Kulay ito ng LGBTQ kasi, rainbow color. Yan not necessarily pinag-ibig to specifics of the resource item. Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a doctor. As a daughter, anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he's 80 years old. He's not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Mapalad pa yung tatay mo kasi nakikita mo pang buhay at umabot pang 80 years old. Yung mga batang-bata pa na mga biktima ng AJK hindi na tumanda, nasa ilalim na ng lupa, mga kaluluwa na ngayon. So walang rason na pagbigyan yung tatay ninyo at maawa sa kalagayan ng tatay ninyo. Yung tatay ninyo, buhay na buhay at nabibigyan ng tamang pag-aalaga. Hindi man siya pinapabayaan doon. Only that, siyempre, hindi siya sanay. Kasi, sabi ninyo, mula bata hanggang tumanda, hanggang ngayon, dati, laging may inuutosan. Kaya lang ngayon, wala na siyang inuutosan. Kaya naawa kayo. Iyon talagang pinili niya eh. Sabi niya, mabulok niya ako sa kulungan. O ito na po. Kung ano yung kanyang wish, binigay sa kanya. Natupad na. So ano pang reklamo ninyo? Ano sa sinabi, sir? Pwede pa rin daw niyang matreten ang mga activity, or are you still capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa, nasa loob na siya ng detention unit. And Anong hindi tinitin na laging bukang bibig niya yung kill? Pati nga yung taga-ICC, gusto niyang sipain. Sipain ko nga niya yan. Yung sa meeting niya doon sa Hong Kong, ngayon siyempre hindi niya kayang gawin kasi nakakulong na. Pero pag nakalabas yan, yun ang concern ng prosecution, ICC prosecutors. Pag nakalabas niya, mahirapan tayong ibalik yan dito para humarap sa trial. Kaya kinontra nila, ibinase sa mga previous pronouncements, mga pagbabanta, pag-ugali. Damay nga pati si Hanilit Abansenya na mention ng prosecutor yung during the arrest, hinampas ng cellphone yung ulo ng isang pulis. Ayaw nilang mangyari ulit ang ganon na mga violent reactions. You see? Kaya kung hindi pinagbigyan, ang lahat ng ito, mga kababayan, kaya na-deny dahil sa inyong pag-uugali. Di ba? Yan mismo yung ni-raise, yung pag-uugali ninyo, yung mga pagbabanta, recorded lahat. At malamang, sabi nga natin, pati yung impluensya ninyo sa Senado, na pati yung impeachment case laban sa inyo, nahirapan na mag-forthwith proceed. Kaya malabo talagang pagbigyan. Yung impluensya ng mga Duterte hanggang sa Senado, malakas pa rin. Kasama sa defense, mga kababayan, yung 18 udas. Tama ba? nasa ibang bansa na siya na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So,
It doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Dr. Migo, Talagang sinungaling po. Harap-harapan na nagsisinungaling. Kaya nga yung kaso, final sa ICC, kaya sabi ng mga pamilya, hinaharas pati piskal. Hinaharas pati piskal. Kaya ginawa nila, napilitan sila na imbes dito i-file yung kaso sa ICC na lang. Kaya ang lahat ng ito, ang may kasalanan, kayo po. Tapos ngayon, sabi ng prosecutor, ang depensa niya ninyo, ang sinasabi ninyo, akusasyon ninyo, kinidnap si Digong. Paano yan yung kinidnap pala yung paniwala ninyo, pero gusto ninyong ibalik sa kidnapper? Bring him home. Kung ang nagpakidnap yung gobyerno, bakit mo ibabalik dito sa Pilipinas na nandito yung gobyerno ng Pilipinas? Pwede ba yung ibalik mo yung biktima ng kidnapping sa kidnapper? Yan kasi hindi nag-iisip, daldal ng kung ano-ano mga salita, yung mga pananalita ninyo, bumalik lahat sa inyo, ginamit ng prosecution, laban sa inyo. Some basically, sinasabi na lahat ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasawan siya, kapag pinag siya ng interim release. First, because they claim that sinabi daw ng pamilya doon na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper. Yun. Kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with ICC if he is granted an interim release? Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yon na nakalagay. Yun mismo, kaya kinontra ng prosecution. Kasi sino ba ang magdidesisyon kundi ang pamilya? Kaya ibinabase ng prosecution yung pag-oppose based sa mga statements ninyo and behavior ninyo in the past. Mga utterances, mga pagbabanta. Diba? Kasi yung tatay ninyo matanda na. Only that, siyempre, kung anong iutos nun, susundin ninyo. Di ba? Ganon yun. Kaya kinontra ng prosecution. Unang-unaan niya, yung paniwala ninyo, kinidnap. Kung kinidnap, bakit ibabalik ninyo sa kidnapper? Di ba? At yung sinasabi mo, hindi mo maintindihan. Paano hindi mo maintindihan? Napakasimple. Si Abansenia, si Anilet, violente, hinampas sa ulo yung isang pulis nang hinuhuli si Digong. Di ba ka maulit yun? Pag ibabalik si Digong, halimbawa, pinagbigyan, ibabalik si Digong para sa appearance sa trial, baka manghampas na naman si Abansenia, si Anilet. Kasi nga, hindi kayo naniniwala doon sa warrant of arrest. Ang paniwala ninyo, kidnapping. Doon pala, may problema na. Hindi kayo naniniwala sa jurisdiction ng ICC. So, makikipaglaban talaga. At may records kayo na gano'n na pag-ugali. Lumalabas mismo sa bibig ni Digong. Yun ang sinight na, no? Sinight na rason ng prosecution. Ayan, no? He cited various factors such as Duterte's resistance to his arrest, as well as the claims by his family and lawyers that he was kidnapped by the court. Among those it cited was the physical acts of violence reportedly committed by Duterte's common law wife, Anilet Abansenia, who was caught on video hitting an arresting officer with her phone when the former president was being arrested. The prosecutor also cited Kaufman's statement, including claims that Duterte's arrest was a political hit job and that the prosecution had colluded with the Philippine government to abduct the former president. Mr. Duterte's behavior, as described above, and the claims of his family and lawyers that he was kidnapped or abducted by the court demonstrate that he does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him.
Kaya yung mga actions ng pamilya ni Digong mismo, Ate Rances, yun mismo yung ginamit na basihan sa pag-deny. Di ba? O ngayon, masama yung loob ninyo. Sisihin ninyo kasi yung sarili ninyo. Sumobra kasi sa daldal. Pero tuloy ang, tuloy lang kayo sa inyong mga ginagawa. Tulad ngayon, sigang pa-preskon ninyo. Preskon dito, preskon doon. Di ba yung kasabihan? More talks, more mistakes. No talk, no mistake. Gusto ninyong mas maraming mistakes, di talk lang kayo ng talk. Di ba? And in fact, yung mga ebidensya, laban sa iyo, impeachment trial, lalo yung pagbabanta, galing mismo sa bibig ninyo. Si Digong ganun din. Galing sa kanyang bibig, yung mga ebidensyang kill. O, di ba? Sisihin ninyo yung sarili ninyo. Self-destruction yung ginawa ninyo po habang nasa posisyon. Yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin nakalagay doon sa kanyang petisyon. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. That's the question about President. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na iiwalay muna natin yung statement ng country. Concentrate muna tayo sa nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon na ng mag-grant interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para may yung passage na hindi haharap. Likely, ma'am, hindi ko din binasa kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no? So hindi ko rin binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So Kahit nakasulat pa, maraming nakasulat, mga kababayan, ang hindi nire-respeto ni Digong. Halimbawa, yung arbitral ruling ng United Nations para sa West Philippine Sea, hindi nga yun nire-recognize ni Digong. Itapon ko niya yan dyan sa basurahan. At dahil sa mga paborbaliktad na mga statements ni Digong, talagang kahit isulat po, pagdududahan po ng korte, pagdududahan ng prosecution. Kaya blinak po ng prosecution ng ICC. Kasi ang mga lumalabas sa bibig ninyo, hindi pa man po mapagkakatiwalaan. Hindi mo mapanghawakan. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Asisi mo yung mga taga-ICC kung bakit ganon. Maingat sila. Tama po mga kababayan? Kaya lahat ito kagagawa ninyo. Kaya hindi kayo pinagbibigyan. Depende kung ano ang sitwasyon ng akusado. Pero yung akusadong tulad ni Digong, na hindi mo mapanghawakan yung kanyang salita at violente. At yung kanyang mga kasama, kapamilya, nang hampas ng cellphone. Di ba? Bakit mo pagbibigyan ang ganon? So doon ibinase sa mga behavior. Sabi nga natin mga kababayan, kahit dito sa atin, sa pagbigay ng clemency, presidential pardon, binabase po sa good behavior. In like manner, dito sa interim release, ganon din po. Di ba? Sa good behavior. Hindi makitaan ng good behavior. Yung mga DDS nga po, iniistorbo na mismo yung mga taga-dahig. Laging nandoon. Nakakaistorbo na sa mga mamamayan doon. At pati yung park at kalye, inangkina, pinangalan ng Duterte Street, Duterte Park.